Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, sinasabi ng Panginoon, ang ulan at niyebe, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kasama ng pag-aayuno at kawang gawa, isa pang gawain sa Kwaresma ay ang panalangin. Hindi tayo makakalapit sa Diyos kung hindi tayo nagdarasal. Kung talagang serious tayo sa paglalapit sa Diyos, mas maging serious tayo sa pagdarasal. Ano ba ang pagdarasal? Ito'y pakikipag-usap sa Diyos. Pakikipag-usap. Bahagi ng pakikipag-usap ay ang pagsasalita at pakikinig. Hindi lang tayo nagsasalita, nakikinig din tayo. Madalas ang ating dasal ay nauuwi lang sa ating pagsasalita sa Diyos. Tayo ang nagsusumbong sa Diyos. Tayong humihingi sa Kanya. Tayo nagsisisi o nagpapasalamat sa Kanya. Tayo palagi ang nagsasalita. Nagbibigay din ba tayo ng pagkakataon na makinig sa Kanya? Kaya magbigay nga tayo ng panahon ng pananahimik at magbigay din tayo ng panahon na makinig sa Kanyang salita. Nagsasalita rin ang Diyos. Pakinggan natin Siya. Ang ating pagbasa ngayon ay tungkol sa salita ng Diyos. Inihahambing ang salita ng Diyos sa ulan o niebe na galing sa langit. Pagpatak nito sa lupa, ito'y sumusuot sa ilalim. Hindi natin alam ang nangyayari sa loob ng lupa, pero alam natin na hindi ito nasasayang. May epekto ito. Dahil sa ulan o niebe, nagkakaroon ng buhay ang mga tanim. Nabubuhay ang lupa dahil sa ulan. Ganon din ang salita ng Diyos. Ito ay mabisa. Ito ay nagbibigay buhay. Kaya ngayong Kwaresma, pahalagahan natin ang salita ng Diyos. Lalo na ang salita ng Diyos na galing sa Biblia. Magbigay tayo ng panahon na ito ay basahin. Hayaan natin na tayo diligin ng salita ng Diyos. Gusto ng Diyos na magsalita sa atin ng maraming bagay. Marami siyang gustong sabihin sa atin. Ang salita ng Diyos sa Biblia ay hindi lang nagbibigay sa atin ng kaalaman. Ito'y nagpapataba din ng ating puso. Nag-i-inspire sa atin. Nagbibigay ito ng sigla sa ating kalooban. Kaya maging bahagi sana ng ating pagdarasal ang pagbabasa ng Bible at ang pananahimik upang pakinggan din ang sasabihin ng Diyos. Salamat o Diyos sa biyaya ng iyong salita. Diligin mo ang aming natutuyong puso. Pasiglahin mo kami o Diyos sa pamagitan ng iyong salita. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.